Hello mga ka-sisters, ngayon ay pupunta na naman kami sa aming pagsasabiki. Ayan, kasama namin si Bayaw at hinila lang namin yung bangkang Disagwan. Dito naman sa bangka na di motor ay kasama ko si Eric. Bali, dalawa kami ni Eric sa isang bangka at ito na nga at tumigil na kami dito sa aming spot para mag-umpisa na ng sabiki at naghulog na ako ng sabiki at nakahuli na agad. Ayan, sa unang hulog ko mga ka-sisters ay nakahuli na agad ako ng dalagang bukid. Ayan, nag-iisang piraso ang kumain sa dalagang bukid. At ang gamit ko pa rin ay yung kawil na maliliit at yung pinakapamain niya ay yung kristalit ang tawag sa amin or alpaka na sari-sari ang kanyang kulay. At ito nga sa pangalawang hulog ko mga ka-sisters ay nakahuli din ako. At ayan, medyo malaki-laki na at nakikita ko na sa ilalim ay kulay puti. So ito ay mamsa ang tawag sa amin or talakito. Ayan, tuwang-tuwa ako at nakahuli agad. So ayan, nag-iisang pirasong talakitok. At si Eric ay nagpapahuli din yan. Hindi na kami nagtagal mga ka-sisters sa pangangawil dahil kaunti naman ang pahuli. At ito nga. Ito yung nahuli ko sa sabiki, 3 piraso. Yan, isang lumahan. Tapos isang talakitok. Yan, talakitok. At isang dalagang bukid. So, sa tagal namin doon na nagsabiki ay ito lang talaga yung nagpahuli. Maging si Bayaw ay 3 piraso. Tapos si Eric ay 1 piraso. Napakahirap ang pangisda ngayon mga ka-sisters kasi nga apektado dahil sa El Nino. So, ilalagay ko muna ito sa freezer para kinabukasan ko na ito lulutuin at mahanapan natin ng gulay na pwede natin isahog dito. Ito na nga mga ka-sisters ay na-freezer na natin ng magdamag at pagka umaga ay lulutuin ko na siya ngayon. At naisipan ko ang ihahalo ay ang malunggay dahil malunggay na lang talaga ang natira sa mga gulay na naitanim ko dahil sa sobrang init at talaga namang El Nino dito sa amin. So gulay na malunggay ang pwede kong gulayin dahil ito na lang talaga ang natitira sa mga tanim ko mga ka-sisters. At hindi naman ako bibili dahil may available pa naman na gulay at syempre nagtitipid tayo. At ito nga, may kaunting tanim na sili. Ayan, ipagsama-sama ko na lang yan mga ka-sisters. At para naman kahit papaano ay magkaroon ng magandang lasa yung ating sinabawang isda. Kasi magsasabaw na naman ako. Yung ating kamatis ay ilan-ilan na lang ang bunga. At hindi pa maganda ang bunga dahil nga hindi sagana sa pagdilig. Dahil walang tubig at hirap sa tubig mga ka-sisters. Ito na nga't lilinisan ko na yung mga isda kung bakit ang isda ko ay medyo dumami dahil ang pagsasabiki ko ay 3 piraso lang. So pagka umaga noon pangawil uli ako at ayan nakadagdag uli ng kahit pakunti-kunti lang kaya sa tingin nyo ay medyo dumami na yan. Nag-ipon-ipon ako para kahit papaano ay marami yung aking lulutuin na isda. Dahil nga sa 3 piraso lang yung nahuli ko nung nagsabike ako. So pagka umaga pangawil uli ako o naglaot para makahuli tayo ng marami-rami. Ayan, medyo nakaipon tayo ng medyo marami. At hindi lang sinabawan mga ka-sisters ang aking lulutuin dyan, kundi magpiprito ako dahil yun ang paborito ni Hana at ni Aya. Ayan, matapos kong linisan at asinan yung mga isda ay, ayan, magprepara na ako ng mga ingredients na lagi kong ginagamit ay sibuyas at kamatis lang sa sinabawan. Hindi na ako naglalagay ng luya mga ka-sisters o tanglad dahil medyo hindi kami sanay na ganun yung aming sinabawan. So ito nga at nag-init na ako ng tubig at nilagay ko na lahat yung mga ingredients at maging ang isda. Dahil nagmamadali na kami mga ka-sisters sa pagluto niyan
dahil talagang medyo tanghali na at gutom. At ito yung aming pinakapang-almusal pa. So itong malunggay ay kahit tag-init dito sa amin ay talagang medyo maganda pa ang kanyang mga dahon dahil ang malunggay ay napakaganda kapag tag-init. At ayaw naman ng malunggay kapag marami namang ulan dahil nalalanta. So ito na nga at matapos na maisahog ko yung malunggay ay ready to kain na yan mga kasisters at timpladong-timplado na yan. Ito na nga't luto na ang ating sinabawan mga kasisters dahil sa pang araw-araw naming kain o sa bawat pagkain namin mga kasisters ay laging may sinabawan at gulay. At kapag may sariwang isda ay ganun na lang lagi ang aming way ng pagluluto kahit wala pa kami sa camera. Ayan ay prito na paborito ni Hana at ni Aya. So kailangan natin prituhin yung mga isda na na-preserve na kasi ang iba dyan ay medyo hindi na talagang sariwa. So kapag pinirito mga kasisters ay walang nasasayang at walang natitira na kahit pinit ay nakakain. Dahil medyo masarap ang pinirito kapag ganyang mga isda. Habang nga pala mga kasisters ako nagpiprito ay nakakaramdam ako ng pagod o sakit ng ulo. So nag-decide ako na makatapos ako magprito ay si Hana at si Aya na lang ang aking pakakainin. So hindi niyo ako makikita na kasama nila sa pagkain dahil magpapahinga muna ako at siguro ay sa sobrang pagod at talagang sobrang init ay medyo nakaramdam ako ng sakit ng ulo. So ayan, si Hana at si Aya na lang ang kakain mga kasisters. Ayun mga kasister, nakauwi na pala kami. So, nagluto pala sa amin si Mama ng aming tanghalian. So, mga kasister, si Mama pala hindi namin kasabay. Mag-auna po kasi kami dahil mamaya. Ito po kami sa school. Mabalik na po kami sa school. Sige, kayo free ka lang. Lord, maraming salamat sa araw-araw. Maraming salamat sa pagkain. In Jesus' name, amen. Ay tayo mga kasister. Kain po. Nabawa na mainit. Hindi ka. Okay. Hindi. Gulay dapat. Hindi lang na, nakantulog ko kaya. Gapangit ako. Kaya ka Kala ko, ano ko, red hand. nagtinidor lap handa ko. Nabanggaan ba tayo kanina? Kala ko ba yung naglagamit ng pangkain? Sarap. Kaya na pa nag-shout ko ito. Ito nga yan. Kaya na po. Hindi lang ako dito na yun. Ano kaya ko pala doon? Dali lang. Ako yung umpisa. Ang ganda ba yung kanyang reaction? Wala ko may buntot. O kay Levi naman. Hindi ako magbulon. Grabe yung hooligan. Tapos yung kailangan talaga ang worker na on my way. Doon ako niya ako. Nagapakain sa isa ko. Ako din. At doon gapakain sa akin. Ako yung isa. Wow, my God. Kaya mga kasister, tapos na po kami magkain. So, bye-bye na din. Si Bye-bye Mama po. na din magkain. Bye-bye.